So, good day. No, I'm Maltejer Piconisaro from BSME2C and I'm here to discuss yung dynamics activity about sa curvilinear motion, banking of curved path. No. So, since individual ko ginawa din to, problem ay nasa file name naman, individual. Ko pala siya nalagay dito sa taas. Since individual ko ginawa to, I'm supposed to be discussing one problem only. No. So, let's start. Agad-agad. So, ito naman na siya. Nasagutan ko na yung sample problems to sa may PowerPoint na zero. So, ito yung mga sample problem. Same lang naman yun dyan. Naka-word file lang to. So, ito yan. So, ito yung number 1. Kasi once pati yung number 2, binigyan na kasi yung sagot. So, hindi ko na isasagutan to kasi kumbaga may hint na dito kung paano mo makukuha yung sagot. Kasi pwede ka mag-reverse solution dyan, diba? If ever hindi mo alam kung paano yung process, if ever hindi mo alam kung paano ilalagay yung mga given sa formula, pwede ka mag-reverse solution para magka-idea. So, parang pag sinolve ko to, baka sabihin may daya. Pwede kasi may daya talaga. For example, hindi mo alam kung paano, pwede ka mag-reverse solution. Magsisimula ka sa answer, tapos magsasolve ka pabalik, papunta ng given. And through that, malalaman mo kasi yung solution eh. So, wag na natin sagutan to. Number 1 sa to. Skip na natin yan. Number 3 tayo. No? So, find the angle of banking. I-copy ko na lang to. Lagay natin sa overboard. Yan. So, find the angle of banking for a highway curve of 300 feet radius designed to accommodate cars traveling at 100 miles per hour if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.60. What is the rated speed? No? So, first and foremost, i-label muna natin para madali tayo. Ganoon naman kahit sa termo, diba? So, alamin muna natin kung ano yung hinahanap. Ano ba yung mga hinahanap na meron tayo dito? Find the angle of banking daw. Okay? Ayun to. Ba't nag-ano? Wait lang, tanggalin ko lang. Yan. Okay. So, find the angle of banking. So, yun, sinabi naman na find. So, yun yung hanapin mo. And then, tinatanong din dito sa dulo, what is the rated speed? Kapag na meron ng present na friction. No? So, i-label din muna natin yung mga given na meron tayo. No? So, 300 feet, this is your radius. No? So, R. Yan, sinabi na, 300 feet radius. So, yun yung R mo. Tapos, 100 miles per hour. Ano to? From the unit itself, diba? X over time, diba? That is velocity. No? So, velocity yan. Ganun na naman, diba? Tapos, pinapasolve sa atin yung angle ng banking. No? So, first and foremost, kukunin muna natin mga formulas, syempre. Actually, gusto ko i-discuss sana yung ano na ito, yung formula derivation eh. Pero it will take time kasi kunyari, ito yung bank curve na path. Ganito yan, circular motion, diba? Yan yung path. Z-axis, tas Y-axis, tapos X-axis. Pero it will take a long time, so wag na natin i-ano kasi mahaba talagang derivation. So for this lesson actually, mas maganda na talaga na magsaulo ng formula. Kasi hindi ideal na magawa ka ng formula kasi super haba. Kasi eto, frictionless pa lang to eh. Paano pag nagkaroon na ng friction dyan? Meron yung slow pace, meron pa yung fast pace. Kaya may formula for Vmax and then V minimum. Kasi merong slow pace, meron ding fast pace. So hindi na talaga ideal i-discuss. So magsaulo tayo ng formula for this lesson. No, kasi yun talaga yung the best na gagawin, no? So wala namang ano dyan eh, wala namang problema. Kanya-kanya namang discard yan. So ito tayo. Solve na tayo. Find the angle of banking. So sabi ni sir, kapag angle of banking ang tinatanong, theta na agad yan, no? Kapag theta ng friction, yun yung phi. Doon na yun sa mga surface or doon sa mga problems na involved na si coefficient of friction. No? So, solve tayo. Ito yung formula doon. Tangent theta
is equal to V squared all over by GR. No. So, since isolve natin is yung angle ng banking, derive lang natin yung formula. Inverse tangent tayo sa both sides para mawala yung tangent dito. So, tangent arctan of V squared over GR. No. Kaso, may problema tayo. Yung 100 miles per hour, ito, yung given, hindi siya same ng unit dito sa radius natin and sa kasi unit natin ng gravity, diba? Alam natin 32.2 feet per second yan pag English unit. Kaso ang problema, hours din yung given. So muna tayo conversion, no? So ito, conversion tayo, 100 miles per hour, no? Times, so since mag-convert tayo, kung gusto natin tanggalin yung miles, lagyan natin sa baba, miles. Gawin natin feet. Ilan bang mayroong feet doon? 5 to 80. Okay? Feet. Tapos, 1 mile. Times, in 1 hour, sa taas naman yung hour para makancel doon sa baba, meron tayong 3,600 seconds. No? So, cancel na lang. Cancel mo yung miles, cancel mo yung hours. And then, matitira na dyan, feet per second. So, calculate na lang natin 100 times 5 to 80 over 36. So, same lang naman yan kahit magkaiba yung tsura. Kasi diba, sa PEMDAS, pwede naman mauna yung multiplication, pwede rin division. Kasi same lang naman lalabas yan. So, 440 over 3 or ito, 146.6667. No? So, ako kasi, star na lang natin. Ako kasi ayoko kasi nag-round off agad hanggat hindi pa final answer. So, star ko na lang to, shift, store, ito. Tapos lagay ko sa kay A na lang. No, tas off. Yan, AC. Para ma-save siya. So, try lang natin. Alpha A. Yan, so nandun na siya. Naka-store na siya. Para hindi na mag-round off. So, balik tayo ng open board. Yung natin, ito is equal to A. Yung nasa calculator. Ganun ako mag-solve. Para din convenient, diba? Tapos di ka na maglalagay ng susulit ka pa ng ganito. 146.667. Mahaba yan. Huwag ka na magsulat. Type mo na lang tong store, diba? So, may clear yun. Diba? Minus ka ng oras. So, balik tayo solving. Theta is equal to tangent of negative 1. Inverse tan, A. Na ilalagay ko dito, A squared all over by, yung G, yung G natin? 32.2 kasi English unit. Ako kasi ginamit ko dun pala sa 32.17. Kasi diba yan, 32.17, 32.174, 32.2. No, pare-pares naman yan. Approximation lang. Tapos yung R natin is 300 feet. Yan, 300 feet. So, type na natin to sa calcu. No. So, A squared over 32.17 over 300. So, para makuha natin angle, that would be yan, inverse tangent. Yan. Tapos, sa taas, A squared. Diba kasi in-store natin to kanina dito eh. Tapos, 32.17 times 300. So, yan, 65.8365. No. So, save na natin to. Stored din natin to kasi hindi ako talaga eh. Hindi ako round off. So, shift store sa B. Sa B naman, wag sa A kasi baka gamitin pa natin yung A mamaya. So, nasa B na siya. So, pag sinulat ko yan dito sa open board, so, theta is equal to P. Ganyan na lang. At least, hindi ka nagsulat na mahabang number, diba? Tipid ka sa time. So, gamitin na natin. So, nakuha na natin yung angle ng banking. Mamaya na lang din natin isulat for the final answer yung angle ng banking, no?
So, tinatanong naman dito, what is the rated speed? So, ito na yung formula na tangent theta plus phi. Dalawa yan eh. Mali pala. Theta plus phi. Hirap kasi magsulat dito eh. So, tangent theta plus phi is equal to, ano to? Wait lang, sabihin natin. V max or V minimum. V minimum, may ganun eh. Wait lang. Ayan, V max saka over GR. Squared pala yan. Tapos meron din tayong formula na same lang dito. Copy na lang natin to. Yan. Yan, same lang siya actually. Magbabago lang dito sa ibang details. Yan, buray natin to and then ito. Yan. Minus na siya dito, tas dito minimum. So ngayon, ang tanong natin, anong gagamitin nating formula dyan? Same lang naman yan halos. Kaso, saan ba gagana? No. So, balik muna tayo dito. No. So, solve muna pala natin yung phi. Ano bang value ng phi? Usog lang ako dito. Meron din kasi tayong formula na tangent of phi is equal to f. H is yung coefficient of friction. So, para makuha mo yung phi, inverse tangent mo na yung both sides para makancel yung tangent dito. So, inverse tangent ng frequency tuloy, ano to? Coefficient friction, no? So, inverse tangent of 0.60. 60 ba yan sa given? Yeah, 0.60. So, calculator ulit tayo. Inverse tangent ng 0.60. So, same kanina, hindi ako round off. No? Shift store sa C. Diba? Padami na padami yan. So, balik tayo sa open board. So, phi is equal to C. Yan, ganyan ko na lang siya isusulat kung nagsasolve ako. No? Tapos ililista ko na lang din mama. Kaso ito na yung tanong. Meron na tayong dalawang angles kasi, yung theta natin and your phi. Ang tanong, anong gagamitin nating formula? V max or V minimum? So, tingnan muna natin yung relation ng dalawa nating angle, no? O if I'm not mistaken, yung B, ito diba, yung letter B, yan, equal siya sa 65.83. Tapos, yung yung C natin, which is ito yung phi natin, equal siya sa 30. So, try natin pag-plus yan B plus C. 96. Anong problema dito? Bakit may problema dito? So, try natin i-drawing para mas ma-visualize natin. For example, diba, ang angle of banking mo, diba, 65 daw. Kunyari, 65 to. Tapos, pag pinag-plus mo yung dalawa, sobra na sa 90. So, pag dinagdagan mo pa ng angle to, diba, 90 to, pag nag-perpendicular. So, ibig sabihin, parang 96, diba? Nandito na yan, no? Tapos, ito kasi yung lulugaran ng kotse dyan. Pag ito pa lang. Dito, lalagay mo yung kotse. Paano na yung mag-aano yung kotse dyan? Diba? Tataob na. Mahuhulog na yung kotse dyan. Diba? So, hindi ideal na gamitin mo itong plus. Kasi, B plus C, so, sobra na siya ng 90. Hindi na, hindi na ideal yun. So, dito tayo. Ito yung gagamitin natin formula. No? So, paano natin sa solve yan? Balik tayo ulit ng calculator. Ang kukunin pala natin is your rated speed, diba? So, ito, V minimum. So, translate lang natin yung formula na V minimum matitira sa isang side. So, ganito. V minimum tapos squared is equal to, lagay lang natin dun, GR tangent theta
minus phi. Okay? Tapos square root both sides. Yan. So, meron na tayong formula for V minimum. So, makakuha na natin yung rated speed. No? Which is the square root of GR tangent theta minus phi. No? So, solve natin. Tandaan na lang natin G tas R tas tangent B minus C. Okay. Square root of G. Ano yung G natin? Ang ginamit ko kanina, 32.17. O, yun din gagamitin ko dito. Tapos, ang R natin is 300 feet. Tapos, tangent B minus C. B, alpha C. Minus alpha C pala. Ayan. Tapos, equal. So, 82.011. So, ito na yung value ng ating velocity. No? So, V minimum is equal to 82 is approximately, buray natin, is approximately equal to 0.1111 no, 82.0111 meters, hindi siya meters, sorry, nasa 9 feet per second. So, ayan, nakuha na natin yung goal ng problem, no? So, ganun lang. So, for this lesson, ang maganda talagang tandaan mo lang yung mga formulas. 3 lang naman yan eh. Diba? Ito, tangent theta, ito. Tapos, ito rin yung sa may involved na friction. 2 lang naman yan. Nagkaiba lang ng polarity. Yung dito plus, tas dito minus. Tapos, minimum sa maximum. Ganun lang. Tapos, kailangan i-deal mo lang yung problems like this one, oh. Diba? Siguro naman nag-gets naman ang lahat to. Diba? Kasi wala nang dito ng kotse, mahuhulog na yun pababa dito. So, V minimum tayo kasi pag B minus C, since ang B natin is 65 and then yung C natin is around 30. 65 minus 30, nasa 30 lang yun. Saka, diba sa pag nag-solve tayo ng tangent, pag dito, kunyari tangent, hanggang tangent 90, ang tangent 90, if I'm not mistaken, math error eh. Math error to, kasi magwa 1 over 0. Ito din, math error. Ito, 0. Pag nag-tangent. Tapos pag dito, yung mga nandito, negative to eh. Tapos yung nandito, negative din to. Tapos ito, positive. Kaya hindi na talaga ideal dito. No? So, ganun lang naman din yun. Isang isang way para tingnan yung problem. So, yun lang. No? Thank you.